Hi, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Kain po ako ng agahan ko. Ayan po ang aking ulam. Ayan, talong, fried talong with garlic, fried meat pork na natira ko po at saka red rice. May soup na sinigang mix po ako dito para may maino kong maasim. Sausawan ko po, suka, patis at bawang. Kain na po tayo. Thank you kay Lord Jesus. Salamat po Lord Jesus ha. Thank you po sa lahat-lahat. Thank you. Dahil mahilig po ako sa may soup, naglagay lang po ako ng sinigang mix para may boiling water. Para may mainom na soup. Sour soup. Kain po tayo. Thank you Lord. Ay, ang init. Lumabas lang po ako ngayon lang. Kadating-dating ko lang at niluto ko lang yung isang talong. Asin. Kain po tayo. Gusto ko sana bagoong at suka. Kaya lang iniiwasan ko po yung bagoong. Manangit na naman ang aking mga kasukasuan. Tag-ulan na yata. Nag-uulan na dito sa Hong Kong. Kamusta na po? Nakakain na po kayo ng agahan? Kain muna kayo agahan bago mag-work. Mga OFW. Masarap po yung gutom. Asin. Kain po. Gusto na po, kain na po tayo. Sa simpleng ulam lang at paulit-ulit. Kain lang kahit nandito ka sa abroad o kahit nandito ka sa Pilipinas. Hindi pwede tayo magtapon dahil napakamahal na ng bilihin. Kaya kailangan po, as long as na makakain naman, huwag naman po tayo magtapon ng pagkain, huwag tayo maarti. Huwag tayong choosy. Marami po dyan sa atin na pag kinain na po, nakain na po yung ulam ng halimbawa ngayon, kinain ko ito ganito. Mamaya ayaw na ng iba na kakainin ulit. Ayaw na yung second ulam. Ayaw nila na paulit-ulit. Ako po, hindi. Tumanda na po ako ng ganito ha. Pwede mo na ako sa abakasaan. Hindi po ako choosy. As long hindi po makasisira sa tiyan natin. Kain tayo. Para tayo mabuhay. Marami nga dyan. Lalo yung mga OFW na ang
Hindi nga sila pinakakain ng kanilang mga amo. Puro noodles. Alam niyo po ako noong bago pa lang ako dito na nagtatrabaho. Pero ano na ito yun, pangalawang amo ko na. Matutuwa ako kasi pag nagluto po ako at nag-steam chicken ng buong chicken, i-steam ko po yun. Nakakatuwa. Dalawa lang sila mag-ina. Kasi yung amo kong lalaki naman before, hindi lagi po yung nasa China. Hindi naman po palagi nando dito sa Hong Kong. Sa amo kong lalaki, sa pangalawa kong amo, wala namang problema doon sa kanyang lalaki at sa anak. Pero sa babae, naku po, Diyos ko. Wala ko nga, daw makatapos ng kontrata ko. Pero pagka nagluto po ako ng whole chicken, ng buong chicken, i-steam ko po yun. Alam mo, ititira sa akin, yung leeg, ulo, yung puwet, yung mga skin, at saka yung buto-buto. At saka yung paa. Ngayon makikita ng mga kanyang anak ng dalaga. Hindi pa naman dalaga siya kasi I think high school pa yung anak niyang babae. Nung panahon yun. Pag nakita niya yun ng aking kakain, sasabihin niya, "Ay, Lu!" Sasabihin niya, "Huwag mong kainin yung ganyan. No good, no good." Sabi naman ng amo kong babae. It's okay. Okay lang naman. Sabi, it's okay daw. Good naman din daw yun. Pero ako kasi yung ugali ko po talaga. Kahit po, halimbawa, bibigyan ako ng amo ko ng mga expired. Kahit ano-ano lang. Tanggap lang ako ng tanggap pagkatapos nakangiti ako. "Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am." Ako. Kahit na hindi ko po talaga gusto yon, later on, pagka ako'y nakauwi na, itatapon ko yun kasi hindi naman ako like expired na pagkain, no? Alam niyo, no, binigyan nga ako ng mga tira nila na leeg, skin ng chicken, ulo, paa ng manok, kwet ng manok, buto-buto ng manok. Kunwari lang, kumain akong patiting, no? Ayaw kong pakita na, ayaw kong kontrahin yung amo ko before. Pero sa loob-loob ko, pag uwi ko, sabi kong ganoon, kayang-kaya kang bumili. Kaya pag uwi ko talagang bumili po ako talaga ng kalahating chicken, na steam chicken sa labas po. Talaga sabi ko, alam mo namang hindi ako makakakain ng ganyan kahit na hindi niyo ako bigyan. Yun po ang aking gawain kahit na gano'n ng mga amo. Okay lang, sige. Pero pagdating na nakalabas na ako, syempre meron naman akong kita na why not, no? Hindi ko kasi pababayaan ang sarili ko, kailangan makain ko din yung ibibigay nila na ano, akala nila kasi hindi ko makakain yung gano'n. Talagang bili ako. Tapos kain ako. Sabi ko, kayo lang ba ang pwedeng makakain ng ganito? Siyempre, makakain din ako, sabi ko gano'n. As long as sinusweldohan nyo ako ng atama. Marami pong pangyayari dito sa loob na mahigit at 30 taon sa abroad. Iba't iba pong mga amo ang nakasalamuha ko talaga. Anyway, basta po, papatuloy po ako talaga ng, ito lang, ibibideo ko po yung aking mga pagkain kasi this is my content. At saka talagang ito po talaga kahit anong araw pa, talagang nagko-content ako sa pagkain. Ayoko po yung mga iba kasing content na about sa pagkain lang. Pero ayoko po ng mga pagkain nakakatakot. Na halos papatayan na sarili. Hindi po. Very simple po lang na pagkain. Yung natural, na kain mo lang, di ba? Later on, pag ako punod for good, kasi po yung aking apo, sa biyaya ng Panginoon, at nagpapasalamat kami ng aking apo si JD na tapos na rin siya sa magka-graduate na, di ba? Then later on, praying na tulungan niya ako dito sa aking content, dito sa aking pag-vlog sa YouTube at saka dito po sa Facebook. Paayos ko to, di po ba? Para meron tayong memory, di ba? Huwag na natin anihin niya si ano? Yan si ano natin dito sa Facebook, wala naman tayong magagawa. Ilang taon na akong ganyan. Nagbibideo, no? Anong una, talagang halos mag-engage ako, manood ako ng ano, inaabot ako ng umaga. Kahit na yung mata ko ay sira na, Sumasama yung aking mga mata, magpakaramdam. Wala pang tulog. Hindi ko po papatayin ang sarili ko ng ganon, dahil. But anyway, pagbibideo po ako as long as na may memory po ako, may makikita po ako pag nandito ako sa abroad. Di po ba? Sige po, thank you. Kakainin ko lang to without rice. Busin ko lang. Ang haba na ng aking kwento sa inyo. Napadagdag si mama. Thank you very much. God bless you all. Thank you for watching. Bye. God bless you.